Nakita na rin ni Isabela ang liwanag ngayon. Hindi na nakapagtataka kung bakit kahit gaano pa kalaki ang kitain niya, hindi daw sapat yun, sabi ng mga anak niya. Mahirap pa rin siya kung ikukumpara sa isang kapitalista. Bigla namang nagring ang phone ni Almaro. Nilabas niya ito at ang taong tumatawag ay walang iba kung hindi ang lolo niya. Hindi siya lumayo para sagutin ng tawag. Bagkus, sinagot niya ito sa harapan ni Isabela. Yes. Tila merong sinabi si Teofilo at nagdilim ang mukha niya dahil doon. Suminghal si Almaro at sumagot. Pinapakailaman niyo na rin ang mga tao sa paligid ko ngayon? Nasaan si Sam? Sumagot si Teofilo. Pinadala ko sa isang field trip si Sam. Anong problema? Hindi ba kayang gampanan ni Rosita ang gawain niya? Bahagyang kumunot ang noo ni Almaro matapos marinig ang sinabi ni Teofilo. Nilayo ni Teofilo si Sam mula sa kanya't ginawang assistant niya si Rosita. Mukhang gustong bigyan ni Teofilo ng pagkakataon si Rosita at hindi niya yun nagustuhan. Hindi night banquet ang Black Gold Group. Wala kayong karapatang gumawa ng ganyang arrangement. Hindi natuwa si Teofilo sa hindi pagsunod ni Almaro sa arrangement niya. Sinabi niya, hayaan mong linawin kong sarili ko sa'yo. Kung ayaw mo meron akong gawin sa mga tailor, hayaan mo samahan ka ni Rosita at matuto siya mula sa'yo. Pagkatapos nito, binaba niya ang tawag. Kada segundong lumilipas ay mas lalong nagdidilim ang ekspresyon ni Almaro. Nang maramdaman ang pagbabago sa ekspresyon ni Almaro, lumapit si Isabela sa kanya at hinawakan ang kamay nitong nanlalamig. Dahil pinipilit ng lolo mo na maging assistant mo si Rosita, tanggapin mo na lang. Bella, binabaan niyang kanyang boses at napangiti na lang. Hindi ka ba nag-aalala? Tumaas ang mga kilay ni Isabela at sumagot. Kung hindi mo kayang labanan ng tukso, ibig sabihin ay ibang lalaki dapat ang pakasalan ko. Gusto mong magpakasal sa ibang lalaki? Nangangalit na tanong ni Almaro. Hinila ni Isabela ang necktie nito at isang ngiti ang lumitaw sa mapupula niyang mga labi. Mas lalo siyang naging kaakit-akit. Depende sa performance mo, tumawa si Almaro. Para bang nakakulong siya sa mga kamay ni Isabela, ang mapanukso niyang darling. Sa isang coffee shop, habang nakapangalumbaba, kinagat ni Megan ang straw tiningnan si Isabela. Akala ko na wala ka na, yun pala pumasok ka sa training camp. Tumawa si Isabela pero wala siyang sinabi. Naisip niyang hindi niya dapat sabihin ang lahat na nangyari sa training camp kay Megan, lalo na't hindi magaling magtago ng sekreto si Megan at malaki ang chance na sabihin niya ito sa tatlong bata. Oo nga pala Bella, nagtatanong sa akin si Mrs. Logario tungkol sa'yo nitong nakaraan. Ano man ang mangyari, tiyahin mo siya. Hindi mo ba talaga siya bibigyan ng pagkakataon? Tanong niya. Yumuko si Isabela at sumagot. Well, mukhang oras na para makausap ko si Mrs. Logario. Sa mansyon ng pamilya Logario. Tinitingnan ni Mariela ang isang lumang photo album sa living room. Sa sobrang nakatuon ng atensyon niya dito ay hindi niya napansin ang pagtunog ng doorbell. Isang kasambahay ang sumagot sa pinto, pero si Megan lang ang kilala niya sa dalawang babaeng nakatayo sa labas, kaya nagtanong siya. Miss Higgins, ano sadya niya dito ngayon? Nandito ba si Mrs. Logario? Opo, nandito si Mrs. Logario. Binigyan sila ng daan ng kasambahay. Naglakad si Megan papunta sa living room at nakangiting bumati. Mrs. Logario, sinara ni Mariela ang photo album nang marinig niya ang boses ni Megan. Na magsasalita na sana siya, natulala siya nang makita niya si Isabela sa tabi ni Megan. Mrs. Logario, gusto raw kayo makausap ni Bella kaya dinala ko siya dito. Sinabi ni Megan sabay hila sa manggas ni Isabela. Sinulya pa ni Isabela ang photo album na hawak ni Mariela at mahinang nagtanong. Mrs. Logario, meron akong gustong itanong sa inyo kaya ako nandito. Sa study tayo mag-usap, sabi ni Mariela sabay tayo. Lumingon siya kay Megan at dinagdag. Dito ka lang sa living room. Sabihin mo lang sa kasambahay kung may kailangan ka. Tumango si Megan. Sinundan ni Isabela si Mariela sa study. Hindi niya alam kung bakit hindi pinayagan ni Mariela na sumama sa kanila si Megan. Posible bang hindi pwedeng marinig ng iba ang gusto niyang itanong? Naupo sa couch si Mariela. Tiningnan niya si Isabela at sinabing, Maupo ka. Gusto mo magtanong tungkol sa nanay mo? Tama?
Naupo si Isabela sa harapan ni Mariela matapos niyang makuha ang permiso nito. Gusto nga niyang mas makilala pa ang nanay niya kaya tumango siya. Tunay kong kapatid si Rebecca at ang totoo nga kamukha mo siya, sabi ni Mariela at saka tinawanan ng sarili. Kung nakita niya kagad si Isabela, siguro hindi siya maniniwala kay Amor at iisipin na ganoong klaseng tao si Isabela. Tila meron siyang naisip kaya nagtanong siya ulit. Sinabi ba ng nanay mo sa'yo kung bakit siya nagpunta sa Sklokova? Umiling si Isabela. Naguluhan si Mariela na makita niyang umiling si Isabela. Hindi niya rin sinabi sa akin ang totoo. Kung hindi dahil sa bracelet ni Amor, hindi ko malalaman na nagpunta siya ng Sklokova. Hindi niya rin alam? Nagulat si Isabela. Kahit si Mariela hindi alam kung bakit nagpunta ang nanay ko sa Sklokova para takasan ng pamilya de Lorha. Hindi ka dapat magulat. Noong umalis ang nanay mo ng taong yun, akala ko talaga'y sa Morwich siya pupunta. Morwich? Muling nagulat si Isabela. Nagpunta na dati sa Morwich ang nanay ko. Hindi ba taga Morwich si Mr. Houston? Yumuko si Mariela at nagpatuloy. Bago ko ikwento sa iyong tungkol sa nanay mo, pwede mo bang sagutin muna ang tanong ko? Ano po yun? Sagot niya. Anong meron sa inyo ni Mr. McBride? Tanong ni Mariela. Pinantayan ni Isabela ang tingin niya at mukhang alam niya na kung bakit ito tinatanong ni Mariela. Bumuka ang kanyang mga labi at sumagot. Sigurado akong alam niyo na ang sagot, hindi ba? Pagkatapos ng lahat, meron na siyang mga anak kay Almaro at ang tanging kulang na lang ngayon ay marriage ceremony. Marriage ceremony, ang totoo, hindi niya naisip na magkakaroon siya ng idea na pakasalan si Almaro. Sumeriyaw sa mukha ni Mariela nang mapansin ang pamumula ng pisngi ni Isabela. Mukhang nahulog na nga talaga si Isabela kay Almaro. Pagkatapos bumalik sa realidad ni Isabela, sinabi niya, Sinagot ko ng tanong niyo, Mrs. Lugario, pwede niyo na bang sabihin sa akin ang tungkol sa nanay ko? Bakit siya umalis sa pamilya de Lorha? Hindi lang yun. Pero iniwan din nito ang identity bilang royal sa Stoslo. Binagong pangalan at namuhay ng tahimik sa Sklokova. Yumuko si Mariela. Merong malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha at natagalan bago siya makapagsalita ulit. May sakit siya. Marahan niyang sinabi. Cancer ba? Tanong ni Isabela. Nagulat si Mariela at saka umiling. Kakaibang sakit ng nanay mo. Maayos naman siya bago siya umalis sa pamilya de Lorha. Sinabi ni Mariela kay Isabela na malusog si Rebecca bago umalis sa pamilya de Lorha. Pagkatapos isang araw ay nakita na lang niyang umuubo ng dugo ang kapatid niya. Gusto niyang sabihin yun sa tatay nila pero pinigilan siya ng kanyang kapatid. Sinabi sa kanya ni Rebecca na ayaw niya mag-alala ang kanilang ama. Mapait na ngumiti si Mariela at nagpatuloy. Hindi niya sinabi sa akin kung anong problema niya. Hanggang sa umalis siya at nag-iwan ng sulat. Pinili niyang magpunta sa Morwich kasama ni Solomon. Solomon? Tanong ni Isabela. Naguluhan siya. Sino si Solomon? Bahagyang umiti si Mariela at sumagot. Siya ang boyfriend ng nanay mo. Bahagyang nanginig ang mga pilik mata ni Isabela. Sinabi sa kanya ng kanyang tatay na merong iba sa puso ng nanay niya at hindi yun ang tatay niya. Bagkus ay si Solomon na binanggit ni Mariela? Pero sabi sa kanya ng tatay niya ay cancer ang kinamatay ng nanay niya. Posible bang hindi alam ng tatay niya kung ano talaga ang sakit ng nanay niya? Oo nga pala, Mrs. Lugario. Alam niyo ba ang tungkol sa alitan na sa pagitan ng mga McBride at mga de Lorha? Bakit sinasabi ng lolo ni Almaro na isa sa mga de Lorha ang pumatay sa great-grandfather ni Almaro? Ginawa ba talaga ng mga de Lorha yun? Bumagsak ang mukha ni Mariela. Huminto siya sandali bago sumagot. Ang lolo mo dapat ang tanungin mo tungkol dyan. Hindi ako pinapayagan ng lolo mo na mangialam sa problema ng pamilya de Lorha. Kaya kung gusto mong alamin ang tungkol sa nangyari sa mga McBride at mga de Lorha, sa kanya ka dapat pumunta. Pero Isabela, papaalalahanan na lamang kita na pwedeng manganib ang buhay mo kung patuloy kang sasama kay Almaro. Hindi dahil sa kung anuman, dahil yun sa special na dugo ng mga McBride. Samantala, nakaupo si Megan sa living room at umiinom ng fresh milk. 20 minuto na siyang naghihintay. Hindi niya alam kung anong sinabi ni Tita Mariela kay Bella. Nang uminom ulit siya ng gatas, napansin niyang isang papalapit na anino. Tumingala siya at kagad na bumagsak ang ngiti sa mga labi niya.
Mapagmataas siyang tinignan ng matangkad na lalaki. Ikaw? Makikitang inis sa slanted eyes ng lalaki na makita nito na meron man siya ng gatas sa mga labi ni Megan. Akala niya meron na namang ipapakilalang kung sinong babae ang nanay niya sa kanya. Takot siya sa idea na yun. Bakit mo naman inisip na gusto kong pumunta sa bahay mo? Kung hindi dahil kay Bella. May sasabihin sana si Megan nang marinig niya merong pababa na hagdan. Nakita niya kaagad si Isabela kaya binaba niyang kanyang tasa at tumayo. Bella, tapos ka na bang makipag-usap kay Tita Mariela? Nakita ni Isabela na nasa living room din si Peter at tinanguan lamang ito. Tinulak ni Megan si Peter na nakaharang sa daan niya at nilapitan si Isabela. Nag-aalala siya nang makitang merong kakaiba sa ekspresyon nito. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pinilit na ngumiti ni Isabela. Lumapit si Peter sa kanila. Dumapo ang tingin niya kay Isabela. Akala ko hindi mo nakakausapin ang nanay ko. Gusto ko lang mas makilalang nanay ko at ngayong alam ko ng lahat ng dapat kong malaman. Dapat na akong umalis. Magalang ang tono ni Isabela simula una hanggang dulo bago siya naglakad palayo. Sumunod sa kanya si Megan. Bella, hintayin mo ako. Nakatayo lang doon si Peter at pinanood ang pag-alis ng dalawang babae. Nakakunot ang kanyang noo. Sa loob ng kotse, nakatulala siya at nakadungaw sa labas ng bintana. Bukod sa dahilan kung bakit umalis si Mom sa mga Delorja noon, wala rin masyadong alam si Tita Mariela sa nangyari sa mga McBride at mga Delorja. Pero isang tunay na payong binigay ni Tita Mariela. Nabanggit din ni Almaro na mayroong kaugnayan ang mga McBride sa royal family dahil anak si Teofilo ng Princess of Stoslo. Itinuturing na kahihiyan ang dugong yon para sa royal family. At talaga bang magiging delikado kung pipiliin kong makasama si Alvaro? Bella! Bumalik si Isabela sa realidad dahil sa boses ni Megan. Nagulat si Isabela. Itinabi ni Megan ang kotse sa gilid ng kalsada at tumingin sa kanya. Bella, tinatanong kita. Sorry, hindi kita narinig. Ano bang sinabi sa'yo ni Tita Mariela para mawala ka sa sarili mo? At saka tinatanong kita kung saan mo gustong pumunta ngayon. Huminto sandali si Megan bago nagpatuloy. Gusto mo bang ihatid kita sa studio? Sa studio? Pero hindi ako mapakali ngayon. Baka hindi ako magkaroon ng anumang idea kung babalik na ako sa studio ngayon. Sobrang stress ako at hindi ako komportable sa lahat na nangyari. Simula nang bumalik ako galing training camp. Ipinato niya ang siko sa bintana ng kotse at pinagmasdan ang makulay at maingay na mga kalsada. Uminom tayo. Sa desk lounge. Sa ilalim na mga nakakasilaw na ilaw, kumpara sa bar counter na walang tao, puno ng mga binata at dalaga ang dance floor. Sinasayaw ang kanilang mga problema. Bella, bakit mo naisip na lumabas para uminom? Meron bang sinabi si Tita Mariela na hindi mo nagustuhan? Alam ni Megan na hindi na kailanman nagpunta si Isabela sa lounge simula nang mabuntis. Mukhang bad mood talaga ito. Sinuportahan ni Isabela ang ulo gamit ang isang kamay at inalog ang wine glass na nasa gitna ng kaniyang dalawang daliri. Hindi namatay sa cancer ang nanay ko pero kahit si Mrs. Lugario ay hindi rin alam ko ano ikinamatay niya. Para naman sa nangyari sa pagitan ng mga Delorja at McBride, sobrang komplikado. Wala siyang alam tungkol doon. Natulala ng ilang segundo si Megan. Halatang nabigla siya sa issue ni Isabela. Okay, hindi ko talaga maintindihan. Pinatong ni Isabela ang kamay sa balikat ni Megan at nakangiting sinabi. Megan, naisip ko na ikaw lang ang best friend ko. Hindi ka sumuko sa akin kahit na anumang pagpapanggap ko at kahit anong bintang sa akin ng iba. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi mo ko tinulungan noon. Gulat na gulat si Megan. Lasing ka ba? Nakakainis ka, no? Mukha ba akong lasing? Medyo emotional lang ako. Nilagay ni Isabela ang mga braso sa mga balikat ni Megan. Minsan, naiinggit ako sa'yo. Meron kang tating na pinoprotektahan ka simula pagkabata kaya ka lumaking inosenteng babae. Wala rin sinong pwedeng bumangga sa'yo ng walang dahilan. Maganda rin maging isang young lady na walang pinoproblema. Kahit papaano, hindi niya mararanasan ng mga problemang kinakaharap ko. Kailan mo ko nakitang walang problema? Hindi mo lang nakikita yung mga pagkakataon na binibigyan ako ng problema ng tatay ko? Bumulong si Megan. Ako ang dapat mainggit sa'yo. Nakakatabi mo sa kama ang lalaking pangarap makasama sa kama ng lahat ng babae sa Bashburg.
At meron ka pang 3 magagandang anak? Bakit hindi ka humanap ng lalaki at makipaglaro din sa kanya? Tumawa si Isabela. Bakit mo naman naisip na lahat ng babae kasing swerte mo para makahanap na lalaking hindi lang makaagaw hininga ang kagapuhan? Napaka-loyal din. Biglang nag-vibrate ang phone sa table. Sinilip ni Megan ang phone ni Isabela at nakita ang caller ID na Almaro sa screen. Napasinghap siya. Sinagot ni Isabela ang tawag. Almaro? Narinig ni Almaro nakakabinging music mula sa kabilang linya at bahagyang dumilim ang ekspresyon niya. Nasaan ka? Tumawa si Isabela. Nasa bar ako. Gusto mo bang pumunta? Sandaling natahimik ang tao sa kabilang linya at saka na malamig na sinabing, Address. Sinabi ni Isabela kay Almarong address at dumating nga si Almaro sa bar sa loob na 10 minuto. Napakabilis noon. Madilim ang ekspresyon ni Almaro pati ng kanyang mga mata. Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Bakit ka pumunta? Biglang bumagsak ang taong kinakausap niya at yumakap sa kanya bago pa man matapos ang sinasabi niya. Hindi lang si Megan, pati si Almaro nagulat sa ginawa niya. Pinulupot ni Isabela ang mga braso sa leg ni Almaro at ngumiti. Mr. Guapo, tapos na akong uminom. Pwede mo na akong iuwi. Mr. Guapo. Bumugso ang galit sa puso ni Almaro na marinig niya ang tinawag sa kanya nito. Pinisil niyang baba ni Isabela at pinaharap ito sa kanya. Sino ako? Kumarap si Isabela. Almaro McBride. Tungkol dyan, Mr. McBride, iiwan ko na si Bella sa'yo. Mauna na ako. Kinuha ni Megan ang kanyang bag at mabilis na tumakas para hindi siya mapagalitan. Pinagmasdan ni Almaro ang babae sa kanyang mga bisig na parang lasing pero parang hindi rin. Anong ginagawa mo sa isang bar? Nilalaro ni Isabela ang necktie ni Almaro. Bad mood ako kaya nagpunta ako dito para uminom at magpalipas ng sama ng loob. Kailangan mo ng pampatanggal stress ano? Malamig ang tingin ni Almaro. Binuhat niya si Isabela at nangangalit na sinabing, tutulungan kitang matanggal ng stress pagdating natin sa bahay. Bumalik sila sa private villa sa Blue Bay. Mabilis siyang binuhat ni Almaro papunta sa kwarto. Hinawakan ng kanyang bewang, pinasandal sa sapadar at hinalikan. Gulat na napayakap si Isabela sa kanya habang ang malalakas niyang braso ay nakapulupot sa kanyang bewang. Bella, sa akin ka lang. Sa Black Gold Group, nakasuot si Isabela ng isang black lantern sleeve turtleneck. Ang lace neckline nito'y merong pearl accessories at royal blue, silver ornaments. Napakahinhin at elegante niyang tingnan. Naglalakad siya papunta sa elevator na nakayuko nang marinig niya ang isang boses mula sa likuran. Miss Taylor, lumingon si Isabela at nakita si Rosita na papalapit sa kanya. Pigil ang ekspresyon niya nang batiin ito. What a coincidence, Miss Jeronimo. Napakalight ng makeup ni Rosita at ang elegante niya ngayon. Magarbo din ang kanyang dress. Wala bang sinabi sa'yo si Almaro? Sandaling nag-isip si Isabela. Anong dapat niyang sabihin sa akin? Tiningnan siya ni Rosita at nagpaliwanag. Ako ng assistant ni Almaro ngayon. Hindi to sinabi sa'yo ni Almaro? Tumawa si Isabela at humalo kip-kip. Oh, yun lang pala. Akala ko'y meron kang sasabihing big deal. Nagyayabang na siya agad na siya ng assistant ni Almaro. Miss Taylor, huwag sanang mamalyang intindi niyo sa amin. Arrangement ito ni Lolo. Gusto ni Lolo na matuto ako kay Almaro. Sa tingin ko naman hindi kayo tutol doon, tama? Binanggit niyang matanda para linawin kay Isabela na siya ang taong pinapahalagahan ni Teofilo. Hanggat kakampi ko si Lolo, hindi ka makakapasok sa mga McBride. Hindi niya alam kung anong inaasahan ni Rosita sa kanya. Ngumiti lang si Isabela. Bakit naman mamamali ng intindi ko sa inyo? Assistant ka lang naman niya, hindi ba? Superior-subordinate relationship lang naman yon. Kaya hindi mo kailangan mag-report sa akin, hindi ba? Nagbagong ekspresyon ni Rosita sa mga salitang superior-subordinate at unti-unti ring nanigas ang kanyang ngiti. Tinignan niya ulit si Isabela habang nakangiti ng peke. Nagtataka pala ako, Miss Taylor. Kamag-anak niyo mga Delor, ha? Kaya niyo magtayo ng sariling kumpanya. Gamit ang tulong nila, bakit niyo binaba ang dignidad niyo para magtayo ng jewelry studio sa Black Gold Group? Naningkit ang mga mata ni Isabela. Miss Jeronimo, sinasabi mo bang hindi nababagay sa akin ng Black Gold? Hindi yun ang ibig ko sabihin.
Sadyang halata namang meron kayong abilidad na hindi umasa kay Almaro, kaya bakit? Tumalim ng konti ang mga tingin ni Rosita. Tila nawawala na siya ng pasensya sa pagpapanggap sa harapan ni Isabela. Pinagmasdan ni Isabela ang magaganda ngunit mapagbantang mga mata nito at saka tumaas sa mga kilay. Pasensya na. Pero sa tingin ko mas madidismaya ka sa sagot ko, Miss Jeronimo. Hindi ko gustong umasa kay Almaro. Siya ang nagpumilit na asahan ko siya. Ang taong nag-alok sa akin na magsimula ng jewelry studio sa Black Gold ay ang director superior mo, si Almaro. Diniin ni Isabel ang mga salitang direct superior sa kanakangiting pumasok sa elevator. Pagkasara ng pinto ng elevator, mahigpit na kumuyom ang mga kamay ni Rosita. Talagang napakalandi niya. Sa Soul Jewelry Studio. Sa kalahating buwan nawala si Isabela, parang isang malangis na makinang takbo ng studio sa ilalim ng pamamahala ni Sebastian. Tumangong lahat ng empleyado at binati si Isabela na makita nakabalik na siya at isa-isa silang initian at binati pabalik ni Isabela. Nang makita niya si Sebastian, ngumiti siya at tinawag ito. Tito Sebastian! Tumayo si Sebastian at pinagmasdan siya. Bella, nakabalik ka na rin. Mukhang napakahaba ng 2 linggo mo. Kinaway ni Sebastian ang kamay. Mabuti na lang at mayroong mga ekstrang kamay na pinahiram sa akin si Mr. McBride kapag busy ako. Oo nga pala, tamang-tamang dating mo. Lumabas sa promotional teaser ng bagong drama ni Mr. Bolton yung jewelry na in-order niya sa atin para gamitin props ng crew. Simula nun sumasabog ng mga telepono natin sa dami ng tawag. Lumagpas ba sa expectations natin naging reaction ng publiko? Nagliwanag ang mga mata ni Isabela. Hindi lang lumagpas, ang mga orders na dumating noong nakalipas na 2 linggo ay kinakailangang mas-schedule hanggang sa susunod na taon. Maubusan na ako ng idea kung hindi ka kagad nakabalik. Inabot sa kanya ni Sebastian ang lang stocks ng order contracts habang papunta siya sa kanyang desk para maupo. Lahat ng iti customization, appointments para sa studio. Sobrang laki talaga ng impluwensya ng promotional campaign ni Mr. Bolton. Sa tingin ko, karamihan sa mga customers na to ay mga fans ni Mr. Bolton. Bigla namang siningit ni Sebastian. Nga pala, pinapublicize ni Mr. Bolton ng mga products natin nang walang hinihinging fee. Bella, close ba kayo? Nagulat sandali si Isabela bago ngumiti. Dahil siguro ito sa collaboration niya kina Asher at Diana. Kasama niya sa filming ng 2 bata, tuwang-tuwa siya sa kanila. Magaling magpasikat ang 2 paslit na yon. Biglang tumango si Sebastian. Kung ganon talagang ginagalingan ni Mr. Bolton ng pagtulong na i-promote ang mga products natin. Kahit na kumikita tayo dahil sa association natin sa kanya nang walang anumang kondisyon, hindi natin pwedeng samantalihin lang ito na hindi nagpapasalamat. Oo, naintindihan ko. Ngumiti si Isabela habang nakahalo-kip-kip. Titinan ko kung maaya kong kumain si Mr. Bolton kapag nagkaroon ako ng libreng oras. Hindi isipin ng sa ordinaryong tao na yayain kumain si Mr. Bolton pero hindi niya pwedeng samantalahin si Mr. Bolton ng walang binibigay na kapalit. Kaya naman, ililibre na lang niya ito ng pagkain bilang appreciation niya dito. Tungkol naman sa pagbabalik ng pabor, sumagi din sa isipan niya si Florante sa training camp. Nakakalungkot na aminin ito. Pero bakit nagkaroon ako ng utang na loob sa mga tagapagmana ng mga Bolton? Kinahapunan, lumabas ang lahat para mag-lunch at si Isabela lang ang naiwan sa kanyang opisina at nagde-design pa rin ng jewelry artwork. Nawawalang mga ideya niya at inspirasyon sa paminsan-minsang distractions. Nilukot niyang papel, binilog at binato ito sa basurahan. Marami ng papel ang nasa basurahan. Hinilot niyang kanyang mga sentido. Kalahating buwan lang ako sa training camp pero hindi ko pa rin mahanap ang sarili kong iniwan ko dito bago ako pumunta sa training camp. Nakatulala si Isabela hanggang sa mayroong Facebook notification ang lumabas sa screen ng kanyang cellphone. Jay has sent you a friend request. Pinindot ni Isabela ang notification at binasa ang request. Parang matanda na ngayon lang gumamit ng Facebook at Messenger ang may-ari ng account na to. Spammer account ba to? Kaagad na nireject ni Isabela ang request. Hindi nagtagal, isang text message galing kay Almarong lumitaw sa screen ng kanyang phone. Nireject mo ko? Kumibot ang mga sulok ng labi ni Isabela. Sa kanya yung Facebook account kanina? Oo nga no, hindi ba't parang matanda naman talaga si Almaro?
Gayunpaman, meron tumawag sa kanya bago pa man niya masagot ang message nito. Nagulat siya at muntik nang mahulog ang kanyang cellphone. Sa kanya pinakalmang sarili bago sagutin ang tawag. Hello? Isang malalim na boses ng lalaki ang narinig sa kabilang linya. Bakit mo nireject ang friend request ko? Nangangalit ang ngipin niya. Namali ako ng pindot, sendan mo ko ng request. Base sa tono nito'y para bang obligasyon niya ito. Inad ni Isabela si Almaro sa Facebook. Halatang busy siyang taong hindi gumagamit ng Facebook. Kaya siya pumalpak ngayon, dinagdag ni Almaro. Hinihintay kita sa opisina ko. Hindi nakapagsalita si Isabela. Pumunta siya sa administrative office. Kumatok muna siya sa pinto. Binuksan ito at saka pumasok sa opisina matapos makuha ang permiso ni Almaro. Namangha siya sa dami ng masasarap na pagkain sa mesa. Binaba ni Almaro mga dokumento. Inayos ang upot sa dahan-dahan tumayo mula sa officer chair niya. Lumapit siya kay Isabela. Hindi ka pa kumakain, tama? Pwede mo ba akong samahang kumain ng lunch? Hindi na hinintay pa ni Almaro ang sagot ni Isabela at hinila niya na ang kamay nito papunta sa couch. Nakaupo na tuwid si Isabela sa tabi niya at naalala ang mainit na eksenang nangyari kagabi. Pumipintig ang ulo niya at para bang lalabas ang usok sa kanyang mga ilong. Nakita ni Almarong naiilang na itsura ni Isabela at hindi mapigilan ang sariling asarin nito. Anong problema? Nawala na bang nararamdaman mo sa akin pagkalipas na isang gabi? Pwede bang wag kang magsalita? Nangangalit ang ngipin ni Isabela. Palagi na lang bastos ang lumalabas sa bibig niya. Mas okay siya kapag wala siyang alam. Naningkit ang mga mata ni Almaro habang kumikibot ang sulok ng kanyang mga labi. Bakit hindi natin balikan yung sigla natin kagabi? Nang makitang papalapit na si Almaro, nataranta si Isabela, tinulak niya ito palayo. Huwag! Talaga? Napagtanto ni Almaro na para bang nasanay na siya, nasa rin si Isabela. Hindi niya napigilan ang sarili kapag magkasama sila. Bigla niyang hinalikan ang leeg ni Isabela, dahilan para mamanhid ang buong katawan ng huli at mawalan ng lakas para itulak siya. Kaakit-akit ang tingin ni Almaro at napakalandi ng kanyang mga sinasabi. Napakasigla mo kagabi. Nakalimutan mo na ba yun? Pinisil ni Almaro ang baba ni Isabela, tinitigan ito sa mga mata. Namumulang mga pisngin dito at hindi niya mapigilan ang sarili na mas lalo pa itong asarin ngayon. Kinilabutan ng buong katawan ni Isabela, sa kanya tinulak ang katawan ni Almaro palayo sa kanya. Almaro, umayos ka nga. Puno ng apeksyon ng titig sa kanya ni Almaro. Masaya ang kalooban niya. Na-train ko ng maayos ang kuting ko. Nilapitan niya mga daliri ni Isabela sa kanya at hinalikan ang mga ito. Merong bakas na nakakatakot na pagnanasa ang kanyang mga mata. Pupunta ka pa rin ba sa bar sa susunod, ha? Hindi na ulit ako pupunta. Talaga? Tinabig ni Isabela ang kamay nito at galit na tumawa. Oo, pwede na ba tayong kumain ngayon? Mayroong katok sa pinto. Naningkit ang mga mata ni Almaro at malamig ang tono ng kanyang boses. Pasok. Pumasok si Rosita, dalang ilang dokumento at meron sanang sasabihin, ngunit makikita sa mga mata niyang inis nang makita niya si Isabela na nakaupo sa tabi ni Almaro at nasa harap ng mesang puno ng masasarap na pagkain. Meron bang kailangan ng atensyon ko? Napakalamig pa rin ng trato sa kanya ni Almaro. Pinigil ni Rosita ang galit sa kanyang puso't pinilit na ngumiti. Pumunta ako dito para sabihin sa'yo magsisimula ng project meeting. Kasama ng Gleaming Mountain Inc. Sige. Lumingon si Almaro kay Isabela. Bella, gusto mo ba akong samahan sa meeting? Nagulat si Isabela. Ano? Halos sumabog na sa galit ang mga mata ni Rosita. Kinagat niya ang labi at sinabing, Almaro, kahit na nagtatrabaho si Miss Taylor sa ilalim ng Black Gold, hindi siya empleyado ng Black Gold. Hindi ba inappropriate kung sasamahan ka niya sa meeting? Hindi yun inappropriate. Tinaas ni Almarong kamay at hinipong ulo ni Isabela na animoy isa itong pusa. Gustong-gusto ni Bella na palagi akong kasama at hindi niya kayang malayo sa akin. Kaya isasama ko siya sa mga meetings para masanay na siya. Makikilala na din siya ng lahat sa kumpanya kaya hindi na nila siya pwedeng pahirapan sa susunod. Hindi nakaimik si Isabela. Ikaw ang klinis sa ating dalawa? Nang makitang naiinis na tingin ni Isabela, inasaran niya si Almaro gamit ang mapagmahal na tingin. Hindi niya pinansin ang ibang tao na nakatayo sa loob ng opisina.
Halos mabarag na ang yelo sa mga mata ni Rosita dahil sa paglalambingan ng dalawa. Sa akin dapat lahat ng ito. Kaagad na kumalat sa buong kumpanya ang balita ng pagdadala ni Almaro kay Isabela sa meeting. Pagkatapos ng lahat ng company executive ay nakita mismo at narinig ang anunsyo ni Mr. McBride sa lahat ng nasa entire conference room na si Isabela. Ang may-ari ng Jewel Studio ay miyembro ng kanyang pamilya at kanyang fiancé. Kahit na narinig na nila ito noon, hindi ito nagdulot ng malaking komosyon. Siguro dahil ito sa babaeng sekretary na pumalit sa dating sekretary ni Mr. McBride. Baka nag-aalala si Ms. Taylor kaya sinusundan niya si Mr. McBride. Tama, hindi yun ang nabalitaan ko. Si Mr. McBride daw ang nagsabi kay Ms. Taylor na samahan siya sa meeting. Sa tingin ko rin si Almaro nagkusa. Parang seryosong tao si Miss Vera. Hindi siya yung mukhang magkukusa sa mga ganong bagay. Nakakaingit talaga si Miss Vera. Siya nang paborito ni Mr. McBride ngayon. Sino pa sa tingin mo bukod kay Miss Vera makakatanggap ng ganon treatment galing kay Mr. McBride? Huminto agad ang usapan na dumating sa Rosita. Alam na lahat na pansamantalang pinalitan ni Rosita si Sam bilang personal assistant ni Almaro. Sa tingin nila hindi ito basta-basta kaya pinutol agad nila ang usapan at naghiwa-hiwalay. Unti-unting tumalim ang mga mata ni Rosita. Hindi ko hahayaan na magtagal ang komportableng buhay ni Isabela. Ang bastardong yun. Hinampas ni Teofilo ang dyaryo sa mesa. Nakita ni Rosita na sobrang naapektuhan si Teofilo sa balita. Kahit na mayroong bakas ng pride sa mga mata niya, nagpanggap siyang nire-respeto niyang desisyon ni Almaro. Lolo, napakaganda ng trato ni Almaro kay Miss Taylor. Siguradong mahalaga sa kanya na sobra si Miss Taylor, tama? Kahit na kung gusto niyo para sa kanya, hindi pa rin tamang sapilitan ko silang paghiwalayin. Mahalaga siya sa kanya. Galit na galit si Teofilo. Pwede niyang pahalagahan ng sino man sa mundo, pero pinili niyang pahalagahan ng babaeng merong kaugnayan sa punyetang Gonzalo de Lorja na yun. Nakatadhana na magdala ng kapahamakan ng babaeng yun sa mga McBride. Anong mangyayari ngayong tila hanggang langit ang galit ni Teofilo sa pamilyang pinagmulan ni Isabela? Hanggang kailan kaya magagawang ipaglaban ni Almaro ang pag-ibig niya kay Isabela? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.